Congratulations sa SB19 dahil ang pagtatak documentary sa Netflix ng SB19 ay super pinapanood talaga. Mula sa parody post ni Bretman Stone, look SB19's pagtatag, the documentary has officially surpassed 300,000 watch hours on Netflix within just 6 months of release. It now stands as one of the most watched Filipino documentary films on the platform. Inaasahan din na tataas pa ito after ng kanilang nga pong performance sa Lollapalooza. Dahil nga ang Lollapalooza ay mapapanood globally because of Disney Plus, ay inaasahan na ang ilan sa mga casual na mapapanood ng SB19, of course, ay mapapanood ang pagtatag dahil magkakaroon sila ng curiosity sa nasabi nga pong grupo. Dahil usually ganyan naman po ang nangyayari sa bagong fan ng SB19. Siyempre kapag interesado ka, madali na lang yung i-search sa Google. Speaking of Lollapalooza and of course ang Summer Sonic, pinag-uusapan pa rin ito sa social media. Dahil ngayon, mas lumilinaw ang totoong kwento kung paano nakapasok ang SB19 sa Summer Sonic 2026 at lalong naging historic ito para sa P-pop. Basis kasi sa naging interview ni Naoki Shimizu sa TV Asahi, kinumpirma niyang personal siyang pumunta sa Pilipinas para panuorin ang simula at wakas world tour ng SB19 sa Philippine Arena noong 2025. Bagamat nagkamali siya sa exact seating capacity ng arena, napansin niya na sold out ang 2 araw ng concert pero higit pa roon, kitang-kita niyang sobrang lakas ng stage presence ng SB19. Mataas ang kalidad ng live vocals at napakalaki ng suporta ng kanilang mga fans ang 18. Ang pinaka-importanting revelasyon, hindi pala simpleng nag-apply lang ang SB19 para makapasok sa festival or gumawa ng kung anumang kapansin-pansin. Ayon mismo ito kay Naoki, Summer Sonic actually wanted SB19 at sinabi pa niyang, I would really love to see you perform this year. Ibig sabihin, ang nangyari ay parang reverse offer. Ang festival mismo ang nagpakita ng matinding interes sa grupo matapos silang mapanood ng live. Dahil doon, inilagay niya ang SB19 sa Pacific Stage sa Tokyo. Isa sa mga kilalang stages ng festival na kayang maglaman ng humigit kumulang 8,000 to 15,000 katao para sa maraming fans at observers. Malaking placement ito para sa isang Filipino act. Samantala, kinumpirma rin ni Roslyn Pineda ang buong kwento na siya mismo ang sumundo kay Naoki sa airport noong unang punta nito sa Pilipinas at nag-asikaso sa kanya habang papunta sa arena. Ayon pa sa kanya, umiikot daw si Naoki sa venue para obserbahan hindi lang ang concert kundi pati ang behavior at energy ng 18. Nakakatuwa rin na lumabas na birthday weekend pala ni Naoki noon. Kaya pagkatapos ng nakakapagod na concert, ay naglaan pa ng oras ang SB19 para kantahan siya at bigyan ng birthday moment. Isang gesture na lalong nagpatibay ng magandang relasyon nila. Mas naging makahulugan tuloy ang buong Summer Sonic announcement dahil hindi ito ordinaryong booking, hindi lang ito dahil sa online popularity, kundi resulta ng isang live evaluation mismo ng CEO na isa sa pinakamalaking music festival sa Japan. So, to make it clear, base sa mga lumalabas na kwento ni na Roslyn Pineda at Naoki Shimizu, ang dating talaga ay si Naoki mismo ang nagpahayag ng interes na makita ng personal ang SB19 live. Ayon kay Roslyn, when Naoki Shimizu-san confirmed he was interested to come see SB19 live. Ibig sabihin, bago pa siya pumunta sa Pilipinas, aware siya sa SB19 at gusto niyang silang i-check personally. Pero hindi rin ibig sabihin na totally random o walang nag-connect sa kanila. Malamang may initial communication na nangyari through industry channels, Sony Music Philippines, Sony Music, Publishing o Management ng SB19 ng 1Z Entertainment. Pero siguro isa sa nakikita nating reason is ang pangalan talaga ng SB19 na ngayon ay pinag-uusapan sa Japan. For sure, hindi ito lingid sa kaalaman ng CEO ng Summer Sonic na si Naoki Shimizu. Kaya naman nagkaroon siya ng interes sa SB19. Well, ano pa man ang tunay na rason,
hindi maikakaila na talagang nagkaroon siya ng interes sa grupo. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.